Mga mare, another day, another mini vlog. Panibagong araw nga na naman mga mare, panibagong mini vlog nga na naman tayo for today's video. At dahil wala nga magawa yung papa ko ngayong hapon mga mare, kaya naman isinama niya nga kami dito para daw matignan nga yung lupa nga na nabili ng kapatid ko. At ngayon pa nga lang din namin nakita ito mga mare, at sabi nga sa akin ng papa ko, kunin ko nga daw itong labong na nakita niya dito sa kawayan. Alam mo yung feeling mga mare na halos kakaligo lang din namin lahat, pero ang balak lang talaga namin ay titignan lang talaga namin itong lupa nga na nabili ng kapatid ko, pero etong tatay ko talaga mga mare ay hindi nga na naman mapakali, kaya sabi niya magsunog na nga lang din daw kami dito. At dahil medyo maaga pa rin naman mga mare, kaya naman eto nagbawas na nga lang din kami ng kalat kahit papano. At fast forward na nga lang tayo dito mga mare, kinabukasan nga dahil nga tapos na yung bakasyon ng mga estudyante natin, kaya naman eto back to normal nga na naman ang lahat. At halos eto rin naman yung ginagawa namin mga mare, every morning aasikasuhin ko si Jella, tapos pagka-uwi ko ng bahay, syempre yung mga ibang gawaing bahay ko nga ay gagawin ko na. At hinatid ko na nga pala si Jella dito mga mare, pero bago nga kami pumasok dun sa classroom niya ay bumili nga muna kami ng juice dito sa may kantin nila dahil nga naubos na yung stock sa bahay. Sadyang napakabilis talaga ng panahon ngayon mga mare, akalain mo yon nung nag-umpisa ako mag-vlog, daycare pa nga lang nun si Jella, pero ngayon tignan nyo naman mga mare, halos malapit na rin talaga mag-grade 2 si Jella. At pagka-uwi ko nga ng bahay dito mga mare, inumpisahan ko na nga rin kaagad yung mga labahin ko ngayon dahil para maaga ko nga rin ito matapos, at medyo dumadami na rin talaga yung labahin ko ngayon mga mare, lalo na nga isinasabay ko nga rin dito yung damit nga ni Papa. At dahil hindi naman din ako nabibisi na nga ngayon mga mare, kaya naman ako na ulit ang naglalabangan ng damit namin dahil last December mga mare, hindi ko na rin talaga maharap nga maglaban ng damit namin, kaya ang ginagawa ko ay pinapalaundry ko na nga lang din ito. Maganda rin naman talaga magpalaundry nga mga mare kasi nga para kahit papano medyo makakatipid nga siya sa oras mo. Pero kasi kung titignan nyo nga mga mare ay medyo namamahalan din kasi ako sa laundry. Kung kaya ko rin naman maglaba mga mare, di ako na lang din talaga yung maglalaba hanggat meron talaga akong oras. Kaya habang hindi pa ako nagtitinda sa labas mga mare ay sinasamantala ko rin talaga yung mga dapat ko ang gawin dito sa bahay. Alam nyo ba mga mare, habang naglalaba nga ako dito halos naiipon na rin talaga yung mga tupiin ko nga sa loob ng bahay namin. Alam nyo naman mga mare, sinasabi ko na sa inyo, masipag talaga ako maglaba, pero wag nyo lang talaga ako pagtupiin kasi nga talagang tatagal yan sa upuan namin. Alam mo yung feeling na parang sila ay nagpapahinga nga din. Anyway mga mare, medyo maaga rin ako natapos nga maglaba ngayon, kaya naman eto, pagkatapos ko maglaba ay pumunta muna ako ng palengke para nga bumili nga ng lulutuin na ulam namin ngayon. At dahil meron pa naman kaming isda nga na natira sa ref namin mga mare, kaya naman eto, bumili na nga ako ng gulay dahil nga isisigang ko nga yung isda na iyon. Kapag nanay ka na talaga mga mare, dapat lahat ng oras mo ay naka-time management. Syempre mag-aasikaso ka pa ng anak mo, magluluto ka pa ng ulam, alam mo yun, nakakapagod lang talaga mga mare, pero kahit ganon, worth it din naman kasi nga syempre ang pinagsisilbihan mo ay mga mahal mo nga sa buhay. Bago nga ako umuwi dito mga mare, bumili nga muna ako dito ng paborito nga namin ni Papa na bibingka, at hindi nga po pwedeng hindi ako uwi ng bahay mga mare kapag di nga ako nakakabili nga nito. Kaya pagka-uwi ko ng bahay mga mare ay niluto ko na rin kaagad itong uulamin namin, at dahil isda lang din naman ito mga mare, kaya naman mabilis ko lang din naman ito natapos nga lutuin. At kung kasama nyo nga yung magulang nyo sa bahay nyo mga mare, kagaya nga kasama nyo yung nanay or tatay nyo, ay napakaswerte nyo nga mga mare dahil meron nga kayong katuwang nga dito nga sa pagluluto ng ulam ninyo. Unlike dito sa akin mga mare na kami lang din naman ng kapatid ko, kaya naman lahat sa akin. Pero kapag nandirito naman si mama at si papa nga mga mare, syempre sinasamantala ko rin naman talaga na parang pahinga ko na nga rin yun, at ang sarap pa rin sa feeling mga mare kapag yung magulang mo ay inaasikaso ka. Alam mo yung feeling na parang bumabalik talaga ako nun mga mare sa pagkabata, yung tipong gigising ka, andyan na yung pagkain, nakahain na, tapos kakain ka na lang. Basta ganun yung feeling ko mga mare, kaya kayo habang kasama nyo pa yung mga magulang nyo sa bahay ay samantalahin nyo ninyo dahil hindi naman habang buhay ay palagi nga natin silang makakasama. O siya, hanggang dito na lang muna mga mare. Ito